Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Maligayang pagdating sa ating klase. Sana ay handa at excited kayong matuto, makilahok at magsaya ngayong araw. Dahil may tatalakayin na naman tayong bagong leksyon. Pero bago ang lahat, magpapasalamat muna tayo sa Panginoon sa binigay niyang panibagong araw. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral upang kami ay matuto at maging mabuti. Bigyan niyo po kami ng talino, respeto at pagkakaisa. Amen. Magandang araw mga bata. Kumain na ba ang lahat? Magaling, dahil importante ang ating pagkain. Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng lakas sa pang-araw-araw. Lalo na ngayon na mayroon na naman tayong bagong tatalakayin na leksyon. Ngayon naman ay pulutin niyo muna ang mga nakakalat sa ating silid-aralan at iayos ang mga upuan. At siguraduhin niyo na komportable kayo sa inyong mga inuupuan. Komportable na ba ang lahat sa kanilang inuupuan? Mabuti. Ngayon, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Okay, wala. Mabuti naman kung walang lumiban sa ating klase. Tayo tumungo sa ating bagong aralin, ay kukunin ko muna ang inyong takdang aralin na ipinagawa ko kahapon. Maaari niyo bang ipasa ito sa harapan? Okay, mabuti. Yun naman, ano nga ba ulit ang ating pinag-aralan kahapon? Okay, Charles? Okay, so ang pinag-aralan natin kahapon ay tungkol sa kahalagahan ng pamilya. So, tama si Charles. Ngayon naman, bigyan natin ng 3 bagsak si Charles. Okay, magaling. Ngayon naman ay may gagawin tayong bagong laro na pinamagatan na tamang gawain, itaas ang kamay. So, may babasahin akong mga pahayag at kailangan nyong makinig ng mabuti at tumugon gamit ang hand signal. So, kapag ang pahayag ay nagpapakita ng tamang gawain, itataas nyo ang inyong 2 kamay. Kapag ito naman ay nagpapakita ng maling gawain, mananatiling nakababa ang inyong 2 kamay. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay, mabuti. Ito ang unang pahayag. Nagtatapon si Juan ng balat ng candy sa tamang basurahan. Okay, ito ay tamang gawain. So, nakataas ang kamay ng lahat. So, tama ang lahat. Pangalawa naman ay sinusunog ni Aling Nena ang mga plastik sa basura sa likod ng bahay. Okay, so nakababa ang kamay ng lahat. Tama, ito ay maling gawain. So, naghihiwalay ng basura si Marco bago itapon. Okay, nakataas ang kamay. Ito ay tamang gawain. 4, iniiwan ng mga bata ang kalat sa palaruan pagkatapos maglaro. Ito ay tama o mali? Okay, ito ay maling gawain. Ito naman ay nagtatanim ng puno ang mga mag-aaral sa bakuran ng paaralan. Okay, nakataas ang kamay dahil okay, ito ay tamang gawain. Ito, nagtatapon si Liza ng bote sa ilog habang naglalakad. Okay, ito ay maling gawain kaya nakababa ang inyong mga kamay. Sunod naman ay naglilinis ng paligid ang buong klase. Okay, tama. Ito ay tamang gawain dahil nakataas ang kamay ng lahat. Itong huli naman ay hindi pinupulot ni Carlo ang kanyang kalat sa kantena. Okay, nanatiling nakakababa ang inyong mga kamay dahil okay, tama. Dahil ito ay maling gawain. Na natapos na natin ang una nating laro, may ikalawa pa tayong laro. Okay, ito ay hanapin ang tamang gawain. So, may ipapakita ako sa inyong mga gawain.
Okay, so i-identify ninyo kung alin ang tamang gawain at ididikit nyo ito sa pisara. Okay, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon, magsimula na tayo. Tapos na ba kayo mga bata? Okay, so ngayon titingnan natin kung tama ba ang inyong ididikit sa pisara. Okay. Okay, so ano ang inyong idinikit sa pisara? Una, okay, tama ang nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ikalawa, okay, nagdidilig ng halaman. Pangatlo, okay, ito ay namumulot ng basura sa paligid. So, tama ba ito? Okay, so tama ang inyong idinikit sa pisara dahil ito ay tamang mga gawain sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating paligid. Ngayon naman, titingnan natin kung ano-ano ang hindi nyo idinikit sa pisara. Okay, so ito naman ang hindi ninyo idinikit sa pisara. So, bakit hindi ito idinikit sa pisara mga bata? Okay, tama Kisi. Ito ay ang maling mga gawain. So, dapat hindi natin ito sinusunod. Okay, tama mga bata. Okay, ngayon naman ay mga tanong na dapat niyong sagutin. Dahil tapos na natin ang aktibidad. So, siguradong may natutunan kayo sa ating aktibidad. So, unang tanong ay, ano ang natutunan ninyo sa aktibidad? Okay, Charles? Okay, tama. So, ang natutunan ni Charles sa aktibidad ay ang dapat at maling gawain. Ikalawang tanong, ano-anong paraan ang maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamalasakit sa kalikasan? Okay, Gwen? Okay, ang pagpupulot ng basura. So, ito ay isang gawain upang mapakita natin ang pagmamalasakit sa kalikasan. Okay, tama. Pangatlong tanong naman ay, bakit mahalagang maging responsable sa pangangalaga ng kapaligiran? Okay, Elisha? Okay, tama. So, mahalagang maging responsable upang tayo ay maging ligtas sa mga sakit dahil mahalaga ang kalinisan ng ating paligid upang maiwasan ang mga sakit. Last question, ano ang iyong nararamdaman kapag malinis at maayos ang iyong paligid? Okay, Maxima? Okay, makakaramdam tayo ng kasiyahan dahil makakaramdam tayo ng kasiyahan dahil malinis at maayos ang ating paligid. So, nakakahinga tayo ng malalim. So, tama mga bata, may natutunan nga kayo sa ating aktibidad. Base sa mga question, may ideya na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, ang tatalakayin natin ngayong araw ay pangangalaga sa kapaligiran. So, tama. Ang ating leksyon ngayon ay importante upang malaman natin ang tama at maling gawain sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Bago tayo magsimula, atin munang aalamin kung ano nga ba ang ating inaasahang matutunan. So, pagkatapos ng leksyon, ang mga mag-aaral o kayo ay inaasahang una na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran at ang pagkakaiba ng tama at maling gawain. Ikalawa, nakabubuo at naipapakita ang simpleng paraan kung paano mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Pangatlo, napapahalagahan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at responsableng pag-uugali. At huli,
na ipapamalas ang tamang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagsunod sa wastong gawain tulad ng pagtatapon ng basura. Ngayon, aalamin naman natin kung bakit mahalaga ang kapaligiran at ano ang mga tama at maling gawain. So, ang kapaligiran ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay dahil dito natin kinakukuha ang malinis na hangin at tubig at pagkain. Kaya dapat natin ito alagaan sa pamamagitan ng paggawa ng tamang gawain tulad ng una, pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. Dapat nating itapon ang ating mga basura sa tamang basurahan o lalagyan. Pangalawa, paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura. Pangatlo, paglilinis ng silid-aralan at bakuran. So, dapat tayo maglinis araw-araw sa ating silid-aralan at sa ating bakuran. Pang-apat, pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. So, sino dito ang may tanim at alaga sa kanilang bahay? So maraming mga bata na nag-aalaga ng mga halaman. At huli ay pagtitipid ng tubig at kuryente. So mahalaga din ang pagtitipid ng tubig at ng kuryente. Naman ay aalamin natin kung ano-ano ang mga dapat hindi natin gawin o ang mga maling gawain. So ito ang mga hindi natin dapat gawin o ang mga maling gawain. Una, pagtatapon ng basura kung saan-saan. Binabawal ang pagtatapon ng basura kung saan-saan dahil maaari tayong maapektuhan at magkasakit dahil sa mga basura na nakakalat kahit kung saan-saan. Ikalawa, pagsusunog ng plastik at basura. Ito rin ay nakakasama sa ating kalusugan. Pangatlo, pagputol ng mga puno ng walang kapalit. So, dapat kung puputol tayo ng puno ay nagtatanim din tayo ng puno. Pang-apat, pag-aaksaya ng tubig. Halimbawa, bukas ang gripo kahit hindi ginagamit. So, ito din ay hindi natin dapat gawin. Kapag tapos na tayong magamit ng gripo, ay kailangan natin itong isara dahil nag-aaksaya tayo ng tubig at ito ay hindi dapat gawin. Huli naman ay ang pagdudumi sa paligid at pag-iiwan ng kalat. So kayo mga bata, dapat hindi kayo nagdudumi sa paligid, sa ating paaralan, sa ating bakuran. Hindi dapat kayo nagdudumi. Hindi nyo dapat iniiwan ang inyong mga kalat dahil ito ay maling gawain. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Alam niyo na ba kung ano ang tama at maling gawain? Magaling. Magitan ng pag-unawa sa pagkakaiba ng tama at maling gawain, tayo ay nagiging responsable at nalalaman natin kung ano ang dapat iwasan at ano ang dapat sundin. Naman ay may gagawin tayong aktibidad. Dito natin masusukat kung may natutunan ba kayo sa ating leksyon. Ang gagawin natin ngayon ay ang sama-samang pagkilos tungo sa malinis na kapaligiran. So hahatiin ko ang klase sa 4 na grupo. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo at pang-4 na grupo. So kayo ay magsasagawa ng simpleng gawain dito sa loob ng silid-aralan. So unang pangkat ay aatasan kong magpulot ng kalat sa paligid. Ang ikalawang grupo naman ay ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Ang ikatatlong grupo ay pag-aayos ng upuan at mesa. At ang huling grupo naman ay ang pagdidilig ng halaman. So pagkatapos ng gawain ay magbabahagi ang isa sa grupo ng kanilang ginawa at
paano ito makakatulong sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay, mabuti kung ganun. Ngayon, magsimula na kayo sa inyong gawain. Okay, ngayon naman natapos na kayo sa pagbabahagi ng inyong mga natutunan, ay may inihanda akong mga test questionnaire. So, kailangan nyo itong sagutan upang ma-measure natin kung ano ang inyong mga natutunan at kung may natutunan nga ba kayo sa ating leksyon. Okay. So, handa na ba kayong sagutan ng ating pagtataya mga bata? Okay, mabuti kung ganon. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutan ang ipinamahagi kong test questionnaire. So, pagkatapos ng 10 minuto ay agad ko itong kokolektahin. Ngayon, tapos na ang 10 minuto. So, pakipasa ang inyong test questionnaire sa unahan. Okay. Salamat. Nakapasa na ba ang lahat? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin ay ang pagmamasid sa pangangalaga sa kapaligiran. Okay, sa inyong tahanan, mag-obserba kayo kung ano ang mga ginagawa ng inyong pamilya upang mapangalagaan ang kapaligiran. At kailangan nyo itong isulat sa kwaderno. Una, ano-ano ang ginagawa ng inyong pamilya upang mapangalagaan ang kapaligiran. Pangalawa, paano tumutulong ang inyong pamilya sa pagpapanatili ng kalinisan sa bahay at sa paligid. At pangatlo, bakit mahalagang pangalagaan ang ating kapaligiran. So, nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Naiintindihan nyo ba ang inyong takdang aralin? Okay, mabuti kung ganon. Kung tapos na tayo sa ating leksyon mga bata, tandaan ninyo na ang pangangalaga sa kapaligiran ay pagmamahal sa ating kinabukasan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon na magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, magkikita ulit tayo sa susunod na araw. Bye-bye!